So, kung ang tanong paano siya mga kampanya? Mm. Siguro the best answer is ang taong bayan mga kampanya at Correct. kung kinakailangan ng Speakers Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po kami dyan. Nyo. Oh, game. Ano pa? Uy, ano, yun talaga. Ay, ano, baliw-baliwan pa ho ba yan? O, ano, tinatakasan kayo ng kabaitan? Nagtatanong tayo. Alam mo, Sir J, malamang sa malamang, ang nagpalutang dyan sa tanong na yan, kung sino ang mangangampanya dito kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga talyanista at ensaymada vlogger. Mahihina kasi yung mga ano yan, mga kukuting yan. Kaya sino mangangampanya kay Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong siya. Nakalimutan ho ata nitong mga ensaymada at talyanista na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Pastor Kibuloy, isang dikit yan. Hindi niyo ho ba napansin? Kahapon pa ho natin kinakampanya itong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PH Update. My goodness. Pero bago ho natin pa magbigay ng reaksyon diyan sa interview na yan, itong si Manong Jason diyan sa Pulso ng Bayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero bago ho natin pag-usapan yan, pasadaan ho muna natin na mabilisan itong si Senator Risa Hontiveros. Kanina kinontent natin to doon sa huling video natin kasi hindi ho natin nakita yung post na yan na kung saan talagang bumira ho pala itong si Risa Hontiveros. Binanataw ho niya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Mamaya, meron ho tayong ipapakita dyan. Ito ang banat nitong si Senator Risa Hontiveros na mahilig makipag-usap sa mga resource person para ipasabi yung kanyang mga gustong marinig sa mga hearing. Ito, hindi sa atin nanggaling yan. Kay Attorney Ferdy Topacio. Okay? Ito. Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Ano magkaroon ng kaunting hiya? Dito sa alin na to, okay lang kahit walang hiya? Ganun ho ba ibig nyo sabihin, Senator Risa Hontiveros? Convicted! Itong si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan pa lang ho sa korte. At yung mga kaso na yan, binuhay lang. Binuhay lang ho yung mga kaso na yan. Wala na ho yan eh. Kumbaga ginamit ho yung mga kaso na yan para gipitin yang si Pastor Apollo Kibuloy para hindi makapagsuporta sa mga Duterte sa susunod na election. Kayo naman. Nakita nyo naman ho yung lakas ng SMNI nung nagdaang 2022 national election. Talagang kinapitalize ho nitong si Bangagya ang SMNI noong mga panahon na yun. Pero dito sa election na to, hindi na. Panigurado, malakas pa rin ho yung SMNI. Talagang ano ho niya, kumbaga, yung teritoryo ho niya ang social media. No? Ito ang banat ng nitong si Risa Hontiveros. Para sa isang taong umaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang human at child at nagtago pa sa batas. Nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang inyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Kayo ba, Senator Risa Hontiveros, may hiya ho ba kayo? Nasisikmura nyo ho ba ang mga pinagagawa nyo dyan sa Senado? Nagpapagamit ho? Ay, hindi. Hindi, kasi ano yan yung kapatid ho niyan, merong pwesto sa pamahalaan. So, ano ho yan, kumbaga, friends with benefits sila diyan sa administrasyon. Hindi ho siya nagpapagamit. Naggagamitan ho sila ng administrasyon ni Marcos Jr. at itong si Risa Hontiveros. Lahat ho ng ginagawa na yan itong si Risa Hontiveros para sa politika. Hindi para sa kung ano pa mang in aid of legislation. Kalokohan ho yun. Huwag ho kayo maniwala pagka sinabi ni Risa Hontiveros yan. Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatan pumili ng ating leader para hindi iboto si... Asa ka pa, Brads? Ito early smearing campaign ang ginagawa mo, madam. Kung kami nag-early campaigning. Hindi naman early campaigning, pinapakilala pa lang ho natin kung anong ginawa nila doon sa Comelec tent
na pagtatanong dito sa mga politiko na 'to, gano'n lang ho ang gagawin natin dito sa PH Update. Kumbaga, papakinggan lang ho natin itong mga individual na 'to kung ano-ano ang kanilang mga punto de vista. Itong matindi dito, mga kababayan, kumusta naman itong si Franz Castro? Convicted na ho 'yan. Ibig sabihin itong si Franz Castro walang hiya, gano'n. Dapat lang natin gamitin yung word na hiya dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Gayong itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa siya convicted. Ano bang napatunayan mo dun sa hearing mo? Wala ka naman napatunayan. Nabuhay lang yung mga natutulog na kaso. O nabuhay lang yung mga patay na kaso na. Ay, mali. Binuhay lang yung mga patay na kaso na. Ano bang napatunayan mo? Ano bang batas ang na legislate mo? Nabuo mo? Nabalangkas mo diyan sa mga ginawa mong pagdinig na yan diyan sa Senado. Ano ho, bigyan niyo ho kami. Asan ho yung inyong yung inyong committee report? Meron ho ba? O talagang ginamit niyo lang ang komite para mawasak itong si Pastor Apollo Kibuloy? Yun ho kasi yun, mga kababayan. Huwag ho tayo magpalinlang. At sa mga makakarinig ng video na to, kung ano man ho ang sinabi dito ni Risa Hontiveros, baliktarin niyo ho yun. Sinabi niyang wag iboto si Pastor Apollo Kibuloy, siya ho ang ating iboto. Dahil itong aliho na to, lahat ho ng ginagawa niyan, para sa pangsariling interes lang ho nitong mga tao na to. Heto, mga kababayan, lipat ho tayo, mga kababayan. Di ho natin malaman na ano nangyari dito. Na ano na ho ba kayo? Tinakasan na ho ba kayo ng inyong mga bait? Tingnan nyo naman. Ano nangyari dyan? Itong si Sial Jokno, parang mga oposisyon, puro reaction na lang. Ganyan na lang ho ba? Naku po. Yan ang matindi. Matindi yan ang matindi. Ano nangyari dito kay Risa Hontiveros? Matindi nun, para ho siyang aswang. Tingnan nyo naman, daig pa ho yung mga sa horror movie. Anak ng tokwa, pogo. Tingnan ho natin, ulitin natin. Kay Bam Aquino, lowest in math science reading. Bakit? Nung naging senador ka, tumaas tayo? Yung kinakaharap nating problema, nag-ugat pa to baka doon sa tita mo o lola mo. Nangya, kakala mo talagang galing, no? Yung problema ho natin sa edukasyon, di naman ho ngayon lang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, panahon nitong si Marcos Bangag. Way back pa ho yan. Ilang administrasyon, napabayaan ng sektor ng edukasyon. Ngayon sasabihin mo, pag nakapasok ka dyan, maaayos mo. Loko-loko. Game. Ano pa? Sial Jokno? EJK? Balikong hustisya? Human right traffic? Anak na to ako. Yan na nga ba sinasabi natin? Hindi nyo mabigkas-bigkas yung mga issue nyo dito sa dito sa gobyerno na to dahil malaki ang utang na loob nyo ng inyong partido dito kay Marcos Bangag. Kaya idaan nyo na lang sa baliw-baliwan na ganyan, okay? Idaan nyo lang pa ganyan-ganyan, yung para kayong mga tinakasan ng kabaitan. Dito kay mas nakakahawig nyo ho yung kapangalan nyo, fake news, okay? Alam nyo anong fake news dyan? 5,500 flood control. Ano pa? 64 pesos daily food budget. Yan. Puntahan nyo yung NEDA. Hindi nyo ma-voice out, no? Kasi malaki ang utang na loob ng partido nyo sa administrasyon ni Bangag. Kaya idaan nyo na lang sa mga baliw-baliwan nyo. Game. Ano pa? Yun talaga. Baliw-baliwan pa ho ba yan? Tinatakasan kayo ng kabaitan? Nagtatanong tayo. Senator Risa, ano nangyari dyan? Pag-aabuso, alice go, umalis ng Pilipinas, anak ng toka. Malapit lahat sa bituka ng mga Liberal Party ang kanilang mga topic diyan sa diyan sa nangyari dito sa mga tao na to, ika. Ito daw yung iyan daw ang solusyon. Free tertiary education for all, free internet in public spaces. Meron na hong ganyan, huwag niyong ibida yan. Lumalakas ang person nitong mga dilaw na to. Free legal assistance, meron pa. Hustisya sapat para sa lahat. Uwi ka sa inyo, matulog ka.
Pag-grinder mo yung ipin mo. Oh. Oh, food security, loko-loko ng food security, magtanim ka ng pechay. Ano pa? Lupa para sa mga ginagawa na ng Darian. Wag kayo masyadong feeling na pagka naupo kayo, gagawin niyo lahat yan. Programa na ng pamahalaan yan, bago pa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bago pa itong si GMA, bago pa itong si Erap Estrada. Programa yan ng pamahalaan, pero lang yung yung internet, wala pang internet na. Yung food security, lupa para sa magsasaka, ano hong nangyayari? Bakit hanggang ngayon yan ang panawagan ng ating mga kababayan? Etong mga amo, yung mga naunang naging leader natin ng mga dilawan, problema na ho nila doon sa henerasyon nila yung problema na yan, mapanggang sa ngayon, tumatakbo ho itong mga panibagong set ng mga dilawan, problema pa rin ho yan. Sa tingin nyo ho ba, itong mga tao na to, ang re-resolve ba dyan sa mga problema na yan? Mga luko-luko, di ho mangyayari yan. Mga perwisyo ang mga individual na yan. Ano pa? Goodbye Pogo. Anong to ko? Goodbye Pogo. Kala mo, yung sa Island Cove, yung mga Pogo dyan sa Cavite, yung sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, goodbye Pogo sa Banban, Pampanga. Yun. Ay, Banban, Tarlac. Goodbye Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Ito talagang si Risa Ontiveros. Ano pa? Healthy buhay at hanap. Ang patoy ng mga slogan. Tulog ka na, tulog na. Matulog na ho kayo. Kung inaakala nyo, yung mga pautot nyo na yan, kakagatin yan ng sambayan ng Pilipino, nagkakamali ho kayo. Lipat ho tayo dito kay Sir Jay Sonsa, shoutout dito kay Sir Jay. Palakpakan naman ho natin. At SMNI, shoutout. Follow nyo sa lahat ng social media platforms itong SMNI. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya. Ang tanong paano siya mga kampanya? Siguro the best answer is ang taong bayan mga kampanya at kung kinakailangan ng Speakers Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po For kami sure. dyan. Kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform, whether mainstream media or new media, gagawin po, marami ang magbo-volunteer yan, I'm sure. Opo, at At ngayon pa lang ho, dito sa PH Update, suportado ho natin ang hakbangin na yan, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Suportado ho natin yan. Para maging fair yung para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yung ginawang pang-aabuso, para ma-correct. Kasi wala hong ibang makakaresolba doon sa mga problemang kinaharap nitong si Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang kongregasyon, kundi siya mismo. Kasi first-hand experience, nga. Naramdaman niya yung panggigipit, yung pang-aabuso sa karapatan nitong kongregasyon, itong KOJC. Kaya kung sino man ang makakapaglatag na maayos na batas para maprotektahan ang karapatan nitong mga religious group na to, hindi lang naman ho ang KOJC, marami ho yan. Paano pagka ginawa sa iba yan? Hindi naman natin pwede sabihin na malakas yung mga yan, untouchable. Wala akong ganun. Pagkabangag ang presidente, kahit pagka naisip nila, gagawin ho nila yan. yung mga ibang dito, mga kababayan natin, nagtatanong, paano ba ikakampanya ni Pastor ang kanyang sarili? Naitanong din yan doon kay Attorney Mark Tolentino, yung mismong yung mga kababayan, taong bayan mismo ang magkakampanya. Dahil nga po, nagpapuso tayo dito, Sir Jay. Alam mo, ang nangyari, halos lahat, talagang nagpahayag ng pagsuporta dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sa tingin mo, Sir Jay, ano yung pinaka dahilan na nakumbinsi si Pastor na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na eleksyon? Dahil sa maraming mga panahon, talagang may mga nababalita tayo, kinukumbinsi siya na tumakbo sa mga ganitong posisyon. Pero bakit ngayon ay nakumbinsi si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa susunod na eleksyon? Alam mo ako, naniniwala ako God works in many ways, no? Marahil talagang iniiwasan niya yan dahil yun nga, ang ang pagkakaintindi ko, talagang matindi yung respeto niya dun sa separation of church and state Na sige, may concern tayo sa secular, pero may concern na spiritual. And I think
the good pastor, pagdating doon sa evangelism, Mm-mm. doon sa evangelization, sa wala na question doon na nagtagumpay na siya at nagtatagumpay na yung mismo mga leader niya dyan sa KOJC. Ibig sabihin, tumimo yung pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, no? Lalo na ng Diyos Ama. At yan ay nakikita naman natin, no? Ngayon, siguro ang basa ko lang, siguro napagtanto ni Pastor Kibuloy after reading all this feedback from the people, no? Yung mga comments na pinapadala nila diyan sa SMNI, sa Banateros, dito sa amin sa mga page namin and the other social media platform. Because I understand siya ay nakapagbasa, no? Binigyan siya ng pagkakataon ng ating mga kaibigan na makarating sa kanya itong mga mensaheng ito. At siguro napagtanto niya na total na in good hands yung KOJC. Yung mga ministro dyan, yung mga pastor, yung mga miyembro mismo, okay na sila Dito naman, ang next point naman dito ngayon is the evangelization of the civilian population, no, outside of the community ng Kingdom of Jesus Christ. At doon sa feedback, kung naalala ninyo, Admar at Jade, no, habang nangyayari yung seeds, yung feedback ng mga non-KOJC members, napaka-encouraging na parang sinasabi, hindi po kami KOJC, Katoliko po kami, Iglesia po kami, ano pa denominational, Baptist, pero nakikisa kami sa anong tawag ito, sa dinaranas na pagpapahirap diyan sa mga sa loob ng compound ng religious compound ng KOJC. If you remember this, Admar, no? Kaya kung sila mismo naniniwala at naroon na yung senyales, this is the best time na palaganapin pa ito. Hindi from a spiritual perspective, kundi a national discipline. Ang nakikita ho natin dito, kaya nagsalita itong si Senator Risa Hontiveros, maisingit ko lang tingin ko, kinakabahan ho siya. Alam ho niya ramdam ho niya kung yung mga kababayan natin hindi masyadong nakapagsalita o hindi nakapaglabas ng saloobin, hindi nakapunta dyan sa KOJC nung talagang kinukubkub sila ng PNP, sa pamamagitan ng papalapit na midterm election, sa susunod na botohan, malamang sa malamang yung mga kababayan natin nagisimpatya dito kay Pastor Apollo Kibuloy, talagang susuportahan ng kanyang kandidatura. Para hindi naman para sa kanya Kasi ang gusto niyang ayusin yung mga batas na pumuprotekta dito sa mga dito sa mga religious group na to. 'Di ba? Yun kasi ang matinding pag-abuso na ginawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kaya wala nang mas magiging qualify para gawin yang task na yan kung hindi itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin natin na pwedeng magbago, mag-mature yung political well-being ng Pilipino. At ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy acceded, no, dyan sa panawagan ng taong bayan. So, kung ang tanong paano siya makakampanya? Siguro the best answer is ang taong bayan makakampanya at correct. Kung kinakailangan ng Speaker's Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po kami dyan. No? Kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform, whether mainstream media or new media, gagawin po, marami ang magbo-volunteer niyan, I'm sure. No? In fact, on our end, kami, sa aming maliit na community, ay inihanda na namin, inaayos na namin yung mga YouTube channels namin, yung mga Rumble channel namin, yung mga X pages namin, yung mga Facebook pages. We are all set to do the campaigning for the embattled pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Jade.
Totoo yan, Sir Jay, dahil saksi tayo ng napakadaming mga Pilipino pala talagang umaasa at naglo-look forward sa mga ganitong mga kandidato. At tulad na lamang kay Pastor Apollo C. Kibuloy na example lamang sa kanyang mga nagawa, itong dito sa KOJC, tulad nga ng sinasabi ni Attorney Tolentino, Mark, kanina, maaring mangyari dito sa Pilipinas. At maraming excited dito sa ating comment section na talagang number 1 sa listahan nila si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil umaasa sila na mapapaganda lalo ang bansang Pilipinas. Pagdating naman sa qualification, Sir Jay, doon sa COMELEC, kasi alam natin dadaan ito sa proseso, itong lahat ng mga kandidato, itong initial na listahan kasi na nag-file ng kanilang kandidatura, ipoprocess pa yan, di ba, ng COMELEC. What do you think? What do you think sa kwalifikasyon ni Pastor Apollo? Considering sa sitwasyon niya ngayon, number 1, ano bang qualification ito sa ayon sa ligang batas? Number 1, a natural born Filipino citizen. Talagang natural born si Apollo ang tawag ito, si Kibuloy. Carrion. Carrion. Apollo Carrion Kibuloy, natural born yan, hindi yan cesarean. No, joke lang. Anong tawag nito? Citizen of the Philippines. Resident magmula pinanganak. Hanggang ngayon. Resident ng Pilipinas, no? Must know how to read and write. Si pastor naman, pwede siyang Bisaya, pwedeng Kapampangan, pwedeng English, no? Sa tatlo pa lang 'yan, no? Wala ng problema doon sa must be able to read and write. Nakakasulat naman yan, magaling sumulat. So doon sa fundamental na pangangailangan, according to the Constitution, pasado siya riyan. Ngayon, anong tawag ito? Has he been convicted of crime involving moral turpitude? Hindi, no. Because he has never been. He is facing a complaint, no, before the Pasig Regional Trial Court and the Quezon City Regional Trial Court, cases which were originally dismissed. Na-dismiss na, binuhay lang. And I am confident with the help of God and the brilliance of the lawyers that Pastor Kibuloy will be out in the soonest time. Baka bago pa magpasko, kasama na natin si Pastor, bago dumating yung February 11 na start ng national campaign, kasama na natin siyang umiikot, no? Sa iba't ibang panig ng parang maganda ho ata ang yung sitwasyon nitong kaso nitong mga kinakaharap na problema nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Parang positibo ho ata kasi itong si Manong J nagbibigay na siya ng hint na bago pa Kapaskuhan makakalaya na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Magagaling ho yung mga abogado nitong si Pastor Kibuloy. Pagdating ho sa korte, hindi na ho pwede yung bardagulan na kagayang ginagawa nitong si Torre. Hindi na ho. Kung susundin yung kung tawagin rules of court. Kasi dito sa labas, wala akong rules. Rules ni Torre at nitong si Marbil ang nasunod. At nitong si Mang Canor, itong si Benor Abalos. Pero pag nasa korte, yung rules of court. Kasi questionin yan ng mga abogado nitong si Pastor Apollo Kibuloy pagka dispalinghado na yung mga pinaggagawa ng mga abogado ng kalaban, di ba? ng bansa. So, ano pa bang mga qualifications na kailangan? Good moral character. Nakita natin, unti-unting lumalabas na ngayon yung lahat ng tao na nagpapatunay na trump-up charges ito. Itong mga sinampang kaso sa kanya, no? Yung mga pastoral na sinasabi. At saka, siguro, ako ayoko lang kasing magbanggit. Mataas ang respeto ko sa sub-judice. Kaya hindi ko masyadong pinupuna yung kaso. I will let Attorney Turion and the battery of lawyers to speak for the case. And I am confident that with their brilliance and the truth, no, yung katotohanan, ay magiging daan para ma-dismiss itong kaso sa lalong madaling panahon. At tuluyan ng makalaya sa lipunan ang butihing pastor ng KOJC.
Ayun na nga ho mga kababayan, tayo ho din ho dito sa PH Update umaasa na sana sa lalong madaling panahon makalaya na ho itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil yang mga kasong kinakaharap niya ano naman ho yan mga gawa-gawang mga binuhay na kaso. Ika nga, 'di ba? Matagal na hong ano yan, wala na tapos binuhay nila para magipit nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dumako muna tayo pasadahan ho natin ng mabilisan. Etong si Robin Sweet Showbiz, maraming nakakamiss dito kay Robin Sweet Showbiz, Ito mga kababayan, si Robin pakinggan ho natin itong pinaka-latest nitong si Robin Sweet Showbiz. Panoorin ho natin itong si Robin Sweet Showbiz, marami hong nakamiss dito kay Robin Sweet Showbiz, Pakinggan ho natin 'to, game. Ang akala ni Carlo Nograles na kinansila ng dating Pangulong Duterte ang kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao City at ipinagkalat ng media na tatakbong senador ang dating Pangulong Duterte ay prank lang pala ito at ang pinali nga ay magtutuos si Carlo Nograles at dating Pangulong Duterte sa pagka-mayor. Abay ano itong ginagawa ni Carlo Nograles na inilabas na video ni Miss Cruzette Laureto Chu na papaano daw kung itong si Carlo Nograles ang manalong mayor. Abay napakagaling. May mayor ka na, may dancerist ka pa. Gumaganyan siya sa pag-aakala niyang iboboto siya ng mga kabataan at nang mahawa din ang mga katandaan. Ngunit di niya alam ay lalo lang siyang kinamumuhian namin dito sa Davao. Dahil di naman namin need ang tulad nila. Ang need namin ay pagpatuloy lang ang magagandang nagawa ng Duterte family. Big no to you mga Nogra. Di pa ba sapat noon ay nilalampaso na ni Digong ang tatay ninyo? Di pa ba sapat na inilampaso ka rin noon ni Inday Sara sa pagka-mayor? Kita nyo naman na nilangaw ang bawat rally nyo Di ba kayo nadala? Wala yan. Nag-file para makakubra lang yan ang budget. Saka yung mga Dabawenyo meron ho silang talaga, pati yung mga mamamayan diyan sa Davao City, meron ho silang paninindigan. Hindi ho sila basta-basta nabibili ng pera. Yun ho ang ating nakita. Kahit na pinaulanan bumaha ng ayuda diyan sa diyan sa Davao City. Hindi ho natin nakitang kahit katiting nabawasan ng taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Davao. Kita palos-los. Alam na alam ng mga ito na sa kangkungan ng kalalagyan nila pag Duterte ang babanggain nila sa Davao. Alam na alam din nila gaano sila kalansya o Nograles sa mga taga Davao. Nakadikit lang kay former PRD noon kaya nabawasan. Hindi yan mananalo. Kung mangdaya at smartmatic lang siya mananalo. Gagamitin lang silang magkapatid ni Bangag at Tambuaya laban sa mga Dutertes. Goals ng Bangag administration ay masira, mapabagsak ang mga Dutertes. Dahil Dutertes lang ang pinakamalakas na pamilya sa politics na kalaban nila, kaya nagsama ang 36 years na magkaaway para lang mapabagsak ang mga Dutertes. Parang halamang dagat lang kung sumayaw. Char. Even the father surrendered because he didn't win. He can still be on the side of the Parang halamang dagat. Yun ang matindi doon, yung halamang dagat. one who fought in Davao. O di ba mga kasweet? Magaling din pala itong sumayaw. Medyo may pagkagiling-giling. Pero wala pa rin talagang tatalo sa It's Raining Men ni Representative Raul Manuel. Agree ba kayo doon mga kasweet? Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon na ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker na tila takot na takot. Yan ang idolo natin, yan si Mr. Will Talker, palakpakan natin. Itong si Rizon Tiveros na tumakbong senador si Pastor Apollo Kibuloy. Magkaroon daw ng kaunting hiya itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil daw naharap sa patong-patong na kaso itong si Pastor Apollo Kibuloy. Huwe, Rizon Tiveros. Si Franz Castro nga, isang convicted mula sa pangingidnap ng mga bata.
pero nakapag-file at malayang nakakatakbo. Si Pastor Polly Kibuloy, hindi naman siya convicted. Si Franz Castro, convicted. Panoorin natin ang komento at reaksyon ni Mr. Wiltoker. Kinakabahan ka na ba, Risa Hontiveros? Basahin natin. Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging Sinabihan mo ba niyan si Jinggoy? Sinabihan mo ba niyan si Delima? Sinabihan niyo ba yan si Franz Castro? Acheche! Ikaw, sir, ha? Ayun na nga mga kababayan, nagawa na natin na reaction video yan. Oh. Idol natin yan, puntahan nyo na lang dun sa kanyang page. Pakinggan nyo yung kanyang mga punto de vista niya kaugnay dyan sa banat na yan, itong si Risa Hontiveros. Maraming salamat to, mag-ingat po kayo lahat, mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat to. Huling video na ho natin to, magkita-kita na ho tayo ulit bukas, mamayang umaga.